Yung prinsipyo mo na alam mo na mali, tiklop lang ang mga bibig ninyo. Di ba? Maraming beses na mga sitwasyon na tiklop lamang po ang mga bibig ninyo. Dahil po kaibigan ninyo ang higher heads ninyo. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ito pong si former President Rodrigo Roa Duterte ay nagko-comment na po patungkol dito sa official statement ni Vice President Inday Sara Duterte. Nakita na ni former President at shinare pa nga ni Tatay Digong sa kanyang page itong mga sinasabi po ni VP Sara. Okay? Ano ba yung sinabi ni former President Duterte? Yan ang dapat nating re-reactionan at bigyan ng opinion kasi meron pong pinapatamaan dito sa mga sinasabi po ni former President Duterte. Okay? Mamaya i-discuss natin yan dahil medyo mabigat itong mga pinariringgan po ni former President Duterte. Okay? So, mamaya. Pangalawa nating pag-usapan, ito po ay patungkol dito kay Senator Bato de la Rosa ha. Sabi dito sa balita ng News 5, mga aligasyon ni Senator Bato de la Rosa laban kay House Speaker Romualdez, iba pa pinabulaanan. Ang hirap naman i-pronounce yan, pinabulaanan. Ayan. Mamaya ha, ito'y tungkol update sa investigasyon po sa war on drugs patungkol dito kay Tatay Digong at ni Bato de la Rosa. Update tayo dito. Okay, mamaya ha, magbibigay ako ng opinion patungkol dyan. Bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, like and share para ha, maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. At ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. So, eto. Sabi dito, nagpo-post po, no, ang ating former President Duterte patungkol po dito sa statements ni VP Sara. Okay? At malalim yung kanyang sinabi kasi it's all about leaders. Okay? So ano ba yung sinabi ni former President Duterte? Yan ang malalaman natin ngayon. Okay? So heto, i-enlarge ko ito para makita nyo lahat. Okay? Kasi nagsisigawan itong mga aso dito sa ating labas. Ito yung pinost niya. Ayan, no? Ayan. Ito yung pinost ni, shinare pala ha. Ito yung share ng ating former President Rodrigo Roa Duterte. Okay? Ang kanyang shinare is itong pahayag po dito na we Filipinos deserve better. Yung nag-vlog tayo dito sa pahayag po ni VP Sara. So, shinare po ito kahapon ng ating Pangulong Duterte. At ang caption niya dito sa kanyang pag-share, leaders should not be motivated by cash, cocaine, or champagne. And most certainly, leaders should not be made to hold champagne glasses. Malalim ito. Bakit ko ba nasabing malalim ito? Wala naman siyang pinatutungkulan na pangalan. Itong si former President Duterte. You can never see na merong pangalan dyan na kung sino ang kanyang ibig sabihin. Pero, kung ikaw po ay laging nanonood ng balita, kung ikaw po ay audience o viewer ka ng mga Duterte supporters na mga vloggers, alam mo kung ano ang ibig sabihin po ng ating former president. Okay? Sabi niya dito, leaders should not be motivated by cash, pera, at hindi rin ma-motivate sa mga pulboronic na yan, at sa mga inuming kagaya ng champagne. Bakit? Bakit nasabi ito ni former President Duterte? Kasi, kung mapapansin nyo ngayon, itong unang ginamit niyang word cash, meaning pera. Alam natin. Let's take for an example sa Kamara, sa Kongreso natin ngayon. Ito opinion ko ito. Huwag sana kayong magalit mga kongresista, mga representative diyan, no? Pero wala na po tayong prinsipyo. Kayo. Parang kinakain na yung prinsipyo ninyo.
kahit alam nyong mali, ginagawa nyo pa rin. Kahit alam nyong mali, kinakampihan nyo pa rin. Kahit alam nyong mali, bumaliktad kayo. Dati kaalyado kayo ni former President Duterte, pero ngayon kaalyado na kayo sa kabila. Bakit ganyan? Sabi nga nila, sabi ng mga kaibigan kong mga politicians, ganyan talaga yan, Don Mar, kasi magpapasipsip yan sila. Kasi kung hindi sila magpapasipsip, hindi sila mabibigyan ng budget, hindi sila mabibigyan ng pera para sa kanilang probinsya at sa mga proyekto na pinopropose nila. Okay yun na argumento, dapat natin silang uunawain. Pero kung kakainin man lang yung prinsipyo ninyo para sa kapalit ng gusto nila, sino kawawa? Sige, okay nga. Binigyan ka ng budget, binigyan ka ng pera, budget for your proposed project. Pero yung prinsipyo mo na alam mo na mali, tiklop lang ang mga bibig ninyo. Di ba? Maraming beses na mga sitwasyon na tiklop lamang po ang mga bibig ninyo. Dahil po kaibigan ninyo ang higher heads ninyo. So paano na ang taong bayan? Sino na ang magtatanggol ng taong bayan? Kung lahat kayong mga politiko, inakanganga na dyan sa leader ninyo. Kaya nga sinabi po ni former President Duterte, do not be motivated by cash. Pera. Malalim ito. Do not be motivated by cash. O yung ayuda, ano yon? Cash yun. So kayo mga taong bayan rin. Seya Senpai, hello po. Kung bibigyan kayo ng ayuda, do not be motivated na itong politician na ito nagbibigay ng ayuda, iboto natin ito sa susunod na eleksyon. Mali yun. Maling-mali yun. Tanggapin nyo ang pera, tanggapin nyo ang ayuda, pero iboto nyo rin ang inyong prinsipyo. Kung ano yung sinasabi ng iyong prinsipyo, doon tayo. Yun ang una, So, may ugali tayong mga Pilipino na kapag pera na, masyado tayong malambot eh. 'Di ba? Kapag merong magbibigay sa atin ng pera, lumalambot tayo eh. So, wag tayong ganun. Dapat, kahit pera yan, kahit it will benefit you, no? At the end of the day, hindi po mababayaran ang prinsipyo ninyo. Yan ang tandaan ninyo. Kagaya ng ginagawa po nila ni Pulong Duterte. Pulong Duterte is one of the sa mga kongresista ngayon, di ba? Si Paulo. Pero kahit alam niya na ito ay nakakaapekto sa mga proyekto sa Davao, sa kanilang distrito, still bino-voice out niya kung ano yung mali ng mga ginagawa ng mga elected government officials na ito. Oh, ginigipit ngayon ang Davao. Pero mananatili na lang ba tayo na i-ignore natin ang korupsyon? Mananatili na lang ba tayo na i-ignore natin ang mga kabalastugan na mga ginagawa nila? Ako, kung hindi nyo bigyan ng proyekto ang isang distrito dahil po kinontra kayo, malalaman at malalaman yan na pinupolitika kayo. Ayaw po natin na merong leader na mamuno na mahabang termino dahil kukurakutin lang nila ang pera ng taong bayan. Ayaw natin yan. So as early as now, kayong mga representante, kayong mga kongreso, you have to voice out. Galing na yan mismo sa akin. Representative ako sa taong bayan, okay? Nag-a-advise po kami sa inyo. Tulungan nyo po kaming taong bayan. Kayo po ang aming sandigan sana. Kayo yung aming kakampi sana. Pero anong nangyari ngayon? Kaya nga sabi ni former President Duterte, do not be motivated by cash. At isa pa, dito, do not be motivated by polvoron. Do not be motivated by polvoron daw. Malalim itong sinasabi ni former President Duterte. Alam niya, sa gobyernong ito, na meron talagang mga nangyayaring iligal na mga gawain. Dati na niyang sinabi nung panahon ng kampanya sa 2022, patungkol po kay PBBM. Tapos, ngayon, dito sa kanyang post, sa kanyang page,
binanggit niya ang pulburon. So, sino itong mga leaders na ito na nadadamay na rin sa yung pulburon issue na yan? Kasi na-shock po ako dito eh. Na-shock po ako dito sa sinabi ni former President Duterte. Meaning to say, hindi lang pala isa ang kanyang tinutukoy. Marami pala ito. Marami pala ito. Kung ito man ay totoong sinasabi niya. At alam naman natin, Duterte supporter tayo. At noon pa yan, sinabi na yan ni Duterte, itong pagkakataon na ito, hindi ko na ito palalampasin. I will support former President Duterte kung anong sasabihin niya. Okay? Ipagtatanggol ko talaga siya. At last but not the least, itong champagne. Dapat raw tayo hindi ma-motivated by sa mga inumin, wine, or champagne. Ngayon, ang Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman